kapayapaan. Amang sa inyo ay bumuhay, tuwir ang kanyang alay, Espiritong banal. Sa bawat katauhan, walang bithiing tunay, kundi ang Ama, siyang kamti ng sinuman. Kaya't ang bawat isa, kung ang puso lamang ay ganap mabubuksan, Ama ang tatanggapin at doon ay mananahan. Sinong masisiphayong kanyang anak sa sanlibutan? Marami mang pinagdaraanan, amang nakagabay, nakamasid na lubusan, di nagpapabaya kailanman. Kaya't ang sinumang sa kanya'y nakadarama, na pagtatagumpayan mga pinagdaraanan nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nyo ay ipakilala, yaong tinuran na maghintay kayo't may hihirangin pa. Si Constancia ay walang kabatiran sa bawat kaganapan, subalit di nyo nababatid ang kanyang pinagdaanan, kung saan dako'y wala siyang kalasag at lakas, maliban ang Espiritu ngayon sa kanya'y naghari at nanguna. Kaya't kanyang mga pinagdaanan, yaon ang nagpatibay na lubusan, patotoo lamang saan man dako, kayo'y pumaroon at pumarito, gabay at patnubay, di mawawalay kaninuman. At yaon ang pawang katotohanan, kaisa nyo siya't kasama. Kaya't ang pinag-isa't magkakasamay di dapat magwalay. Sa isip at damdamin maghari tuwina, amang mangingibabaw ng kalinis at kabanalan ang dulot kaninuman. Maliban na nga lamang, iwaksin ang sinuman, kanilang tinanggap na mabuti kailanman. Subalit ang pagtupad at marapat kailanman na tinanggap ng sinumang amang pinagari ay siya lamang. Tatamuhit kakamtin nila ang tagumpay. Siya ay mayroong gampanin kung saan bansang siya'y naroroon at muli magbabalik upang do'y tuparin, subalit mayroon siyang mga kapiling. Kaya't kung papaano ang pag-iisa ng damdamin, naway patuloy niyong siya'y tanggapin. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Di ka man mawawaan ng kapwa mo nilalang. Sila'y tao lamang, di batid ang anuman. Kaya't ang patuloy, tamuhit kamtin, sa kaloob ay manahan, amang walang hanggan. Sa pamamagitan ng Espiritu, sa dakong muli babalikan mo, gawin tupdi ng marapat, tagumpay ay kakamtan. Mga iiwanan mo sa tuwina'y habilinan, kung anong liwanag sa kanila'y manahan, at ang pawang kabutihan sa kanila'y gawin, nang di sila mawalay sa sanlibutan ay maagaw. Ekkaramaniyahanam, 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 ekkaramaniyahanam. Pagarian sana. Iba't iba ang gampanin, iba't iba ang pagtupad. Kung ano ang inyong tinanggap, yaon ang sa inyo'y nakamtan. Subalit kung sinong tapat at nagsusumakit, nagsusumikap, lahat na yo'y nakatala sa pinag-uukulan. Kaya't hindi marapat, lahat ay magsumbat, ang dili kaya'y magsurian, kundi gumawa tumupad ng tama at tumpak. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarabanayahanam, tandaan ninyo, ang kaisa nyo rito'y kaisay ako. Subalit, dapat matunghayan, iisa nga kayo. Patnubayan kayo, mga minamahal ko. Pandak na babae lamang ang sa inyo yaking pinahiram. Ngunit di niya batid kailanman kung anong katungkulan ng isang nararapat ukol sa kabanalan. Maliban siya'y bahaginan, doon sa inyo'y kamtan, at padama ko naman na di tao lamang. Yaong sa inyo'y nag-alay at tuwirang nagbigay, upang patotohanan kong
ako nga ay buhay. Sa pamamagitan ng inyong mga aral na napapakinggan, doon ang patutuong di kayo nalilisya ng daan. Kaya't kung papaano tuwiran yung tinatanggap, sa puso nyo'y ipanahan, ikintal sa isipan. Doon ang liwanag sa inyo'y di mamamatay, yaong binuhay na walang kamatayang dulot kanino man, upang mapatotohanang Ama ang pinagmulan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Sa larangan ng kabanalan at paglilingkod, walang magaling, walang pinuno, maliban ang kataas-taasan. Kaya't ang sino mang totoo at tapat, tanggap nila ang kanilang kababaan at batid din nila kanilang ginagampanan. Kaya't walang mangingibabaw, kundi puro kababaan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Welcome. Gusto mo bang maghayag sa kanila? Mag-ulat? Magbahagi? Sige. Makikinig ako. Tingin ako ng iulat mo ang pagkakalob sa iyo kung paano. Katakataka, ngunit walang katakataka sa akin. Hindi siya dito maglilingkod. Padating-dating lang. Alam niyo po, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Ako po'y masaya dahil bago po ako dumating sa bansang Pilipinas, ang Ama po ay siya pong nagturo kung paano po ang kabanalan, panalangin ay isa pong pinakamahalaga sa atin. Alam niyo po, sa totoo lang po, ako po'y dating sa tagasunod lang po ni Apo Conching kung saan po inahayo po ang ating Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang Apo Conching, ako po'y masayang-masaya dahil po, alam niyo po, ang aking naranasan sa ibang bansa, sa kanya lang po ako tumatawag. Tinatawagan ko po siya. Madaling araw po dito, si Apo. Alam niyo po, sa pamamagitan po ni Apo Conching, ako po'y naging matatag. Eto po ako ngayon, isa pong kamukha ni Apo Conching na isang kinalulugdan. Alam niyo po, nung pong si Apo, tuwing pong sa Facebook niya, mga problema ko po, doon ko po sa kanya sinasabi lahat. Ang sabi niya po sa akin, anak, darating ang araw, magtatagumpay ka, magbata ka. Eto po ako ngayon, kaharap niyo po, mga mahal na anak ko, kung paano sinasabi ni Apo Conching ninyo. Eto ako ngayon, ang inyong mahal ninyong Panginoon, anak ko. Napakasarap anak na kaming dalawa ni Apo Conching nagkaisa sa isa't isa anak ko. Alam niyo anak, ipagpatuloy ninyo ang inyong paglilingkod. Alam niyo anak, ang anak kong ginagamit na yan, sa totoo lang po, nag-umpisa po siya sa kinalulugdan ng Banal na Espiritu, Unyo 1 po, 2014, saktong alas 12 po ng hating gabi. Pagkatapos ng nagrosaryo, Holy Spirit po'y napunta po sa akin. Kinalugdan po ako ng Banal na Espiritu, ang ate pong mahal na inang Birhen Fatima po ay siya pong sumasa akin. Sumunod po na araw,
ang ating pong Panginoon at ang ating pong Amang nasa langit. Kay palad niyo mga anak kong minamahal, ako'y nandito sa inyong harapan. Pagmasdan niyong mabuti itong aking damit na ito, anak ko, kung kayo'y manalig ng lubos, anak ko. Sa pagbasa ninyo'y, mga karamdaman ninyo'y, magsisipag galing kayo. Alam niyo po, sabihin ko po sa inyo, hindi ko po akalain ako po'y makakauwi ng Pilipinas. Almost 4 years po. After 4 years po, eto po ako. Talaga pong ang bait po ng ating Panginoon. Ginabayan niya po ako sa bansang Spain po. Ang dami ko pong pagsubok, pero sa pamamagitan po niya, eto po ako, naging matatag, siya po'y aking sandata. Bawat segundo, minuto po, si Apo Conching, sa kanya po ako tumatawag sa Facebook. Alam po ni Apo Conching, lahat ng aking pinagdaanan sa Spain, wala pong may lilihim sa kanya. Kaya po, hindi po kapanipaniwala sa akin, ako po'y isang kinalugdan. Sino po bang maniniwala po sa akin? Dati po akong sumusunod. Nakita ko rin po si Sister Cecil, kasama din po ni Apo Conching, kung paano po ninyo hinahayo po, kada baryo po yan. Alam niyo po, ang sabi ko nga po kay Apo, Apo, hindi ko na po kaya dahil ito pong pagsubok na to, bakit po, wala naman po akong ginagawang masama, bakit po ako minamasama ng mga tao? Natinisiraan po ako, kahit wala po akong ginagawa. Ang sabi sa akin ni Apo Conching, anak, huwag kang mag-alala, ang amay nakagabay sa'yo, espiritu niya'y nagagabay lagi din sa'yo, anak ko. Alam niyo po, bago po ako uwi, ang sabi ko po kay Apo, Apo, tulungan mo ako, kasi po yung mga kasama ko po dito, wala pong pananalig, pananampalataya. Dahil po nagro-rosaryo po kami. Alam niyo po, sa totoo lang po, tuwing linggo, meron po kaming healing rosary, nakakabang po kami doon, nakakabang po kami, nagro-rosaryo po kami tuwing linggo. Mga kasama po namin na ginawa pong alagad ng ating Ama, naglaylo po. Ang sabi po ng Ama, anak, kung ikay magsusuot ng damit, uuwi ka ng Pilipinas. Ang anak kong minamahal, pagmasdan niyong sinasabi ko sa inyo, ang sabi ko sa anak ko, pag uwi ng Pilipinas, magsusuot na siya ng damit na kagaya nito. Kay palad ninyo, mga anak ko, na nandito sa harapan ko, alam ko, kayong lahat, nagtataka kayo, pero, alam nyo, di kayo nananalig. Akala nyo, sino lang kaharap ninyo. Alam nyo po, sabihin ko po sa inyo, kung sino man pong manalig, manampalataya, sa oras na ito, kung ano man pong nakikita nyo sa anak kong ginagamit, na ito po'y, ang pangalan niya po'y si Apulin po. Hindi po makapaniwala ang anak kong ginagamit, mga anak kong minamahal. Ang sabi niya sa akin, Ama, hindi po ako karapat-dapat, pero ang sabi ko sa kanya, anak, nakita ko, mabusilak ang puso mo kung gaano ko nakikita. Alam niyo po, ang sabi niya po sa akin, nasa sinapupunan pa lang po ako ng aking magulang, unang kislot pa lang po. Sila po tatlo'y, ako na po'y napili na may misyon na po pala dito sa ibabaw ng mundo. Wala po akong kaalam-alam, kundi po, pumunta po ako ng Madrid, mga magulang ko't kapatid, pinsan, kaibigan, tiyahin, lolo po. Kahit po si Apo Conching. Apo, maraming salamat sa paggabay mo sa akin. Alam niyo po, ang saya ko dahil po
Dapat po ang pagkikita po ni Apo Conching nung pa pong 18. Dahil po dumating po ang ating Santo Papa. Naalala niyo po siguro yon. Ang sabi po ng ama, "Anak, ang pagkikita ninyo ni Apo Conching ay isang napakahalagang selebrasyon." Alam niyo po, ang sabi po ng mga alagad ko, sila po tatlo, may pinili na po ang ama. Ang sabi po nila sa akin, hindi daw po sila pwede kasi daw po darating si Pope Francis po. Hiningi ko po sa ama na sila po ay pagbigyan. Alam niyo po, dapat naman po sana 19. Dahil po ang birthday ni Apo Conching, 19 po. Ng September 19 po ang birthday ni Apo Conching. Ang sabi naman po niya sa akin, "Anak, mas mainam, 20 na lang." Dahil si Apo Conching, wala siyang. Kumbaga sa kuwang po, walang sabagal. Alam niyo po, sabi ko po sa mga alagad ko, di ko po alam, ako po mismo ang tatayo sa harapan niyo kasi po may sinabihan na po ang ama kung sino po talaga siyang maglalahad. Talaga po sigurong linoob po ng ama, ako na po siguro talaga yung nagsalita sa inyo. Dahil po sa magitan po ni Apo Conching, ako po'y nagpapasalamat po na marami sa inyo. Dahil po, tinanggap niyo ako. Alam niyo po, hindi ko po ma-explain sa sarili ko sa sobrang saya. Siguro po, huling nagpunta po ako dito. Noong pong nagpapagamot ang nanay ko, Apo. Naalala niyo po yun. Yun po ang pinakahuli ko pong pagpunta dito. Hindi ko po sukat akalain ngayon. Ito po kami ni Apo Conching. Isa po akong kinalugdan ng banal na espiritu po. Marami po salamat. Di bagat ang layo ng ama ay paglikom? Di bagat ang handog niya'y pagmamahal? Di bagat ang nais niya'y pagkakaisa? Di bagat ang dapat tuparin pagiging matapat sa bawat isa? Kung magkagayon, at gayon nga ang laman ng isip at damdamin ng sinuman, sinong katauhan na kapwa nila lang ang tututulan at ilalayo para sa kabutihan? Tao na ang gagawa ng paglayo, tao na ang magsisimulang lumayo. Subalit sa dakong ito, paglikom at pagbuo. Kaya't ang sinumang binuklod at binuo sa dakong ito, hindi sakop ng ama at ng anak ang paglayo at kaloobang hindi marapat, kundi katauhan ang nangingibabaw at pagkataong pinanguna, subalit kung siya mismo ang maghahari at mangunguna, kailan may di mawawasak, magkakawatak-watak. Ang sinumang sa kanya'y tuwirang totoo at tapat, kailanman di magtatalusira. Sapagkat ang marapat at dapat tanging sama lamang at ang makatotohanan, siya ang nakababatid ng lahatan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, kaya nga't maliwanag ang tinuran sa inyo, lilikumin ang tao, hahanapin ang marapat, subalit pagkatapos na pinag-isa at pinagtiyap, kung di nararapat at di naging ganap, sila na ang may sala, hindi na ang lumikom, at sa kanila'y nagpatupad. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyong kapayapaan, naway mangagtagumpay ang lahat ng napili. Sapagkat ang katotohanan ay katotohanan, at ang nararapat ay nararapat, ngunit kailan paman hindi lahat ay magiging dapat. Sapagkat ang sanlibutan ay magkaiba sa espiritual.
Kaya't ang espiritual at sanlibutan ay nais ng Amang pag-isahin, subalit kailanman ay hindi na pangingibabaw ng kalahat-lahatan ang mula sa espiritu at ang napapailalim sa taong di totoo, yaong espiritong pinanguna sa tao. At mapalad ang nangingibabaw yaong ngang espiritong tinanggap at nagpailalim naman ang katawan upang ang katauhang ito ay patayin sa pagnanasang laman. Pagnanasang sanlibutan na di ayon at naaayon sa kalooban ng Amang bumuhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Maliwanag ang katotohanan, mga minamahal, isa man at maging sino man ay walang nakabatid sa kanyang inilahad. Pawang katotohanan, mahal ko, walang nakababatid kung ano ang pinagdaraanan mo at napag-uusapan bilang isang apo kunching. Maliban ang nakagitna na hindi nakikita o nasisilayan habang kaniig ka at sa iyo ay nakikipag-usap. Taon ang binilang ng pakikipagniig sa pamamagitan ng internet, ng cellphone, sa pamamagitan ng kaloob na yan, ng mga Facebook na tinatawag, subalit walang nakabatid ni isa man, maging ang tinatawag na tagapagtala, sekretary, subalit hindi nabatid ang anumang sa iyo ay itinatala. Sapagkat kapag nag-iisa na lamang, doon ka tinutugon, doon ka hinahayagan, ngunit hindi habang siya'y nagtatala. Sapagkat ang lihim ng sinuman, patotoo lamang Ama nakabatid ng kalahat-lahatan. Maliban ang taong maglahad sa di tumpak at marapat sa gawang hindi tama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Welcome. Sabi ng tao, welcome to the club. Subalit sabi ng Ama, ang bawat kaloob na mula sa Kanya, pinasisinayaan ng Kanyang Espiritu, ngunit may habilin sa bawat isa. Makatalima nawa kayo na tapat at makatotohanan sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, mula kay Marcos, tuwiran kong tinuturan, ano nga bang silbit sa isay? Nitong sa inyo'y binabasa, kaukulan sa banal na aklat na inyong tinutunghayan. Kung hindi naman nananagos, nanunuot sa kalamnan, ni hindi mawawaan, dili kaya'y maunawaan. Nitong isipang taglay, bilang katauhan, na binuhay lamang, pahiram ay buhay. Sa bawat nilalang na anak ng Ama, di bagat ito'y sayang lamang? Kaya't anuman ang kapahayagan, ang nakikinabang, yaong tumanggap na tuwiran at ninamnam na lubusan, nagsabuhay ng tapat, tumupad sa dapat. Kaya't halina kayo, mga minamahal ko, matanto nyo nawa itong sinasambit ko. Hindi ngayo't hinirang ay pawang katotohanan ang lahat ng magiging taglay. Kaya't mapapalad ang nakikipagtotoo at sa gawa ng Amay tapat ngang nakisuyo. Sapagkat siya rin naman ang hahatol sa madla at ang karampatang mga kahatulan, siya ang magtatakda.
Kung magkagayon, sinong dinadaya ng taong talusira, dili kaya'y sumambit ng dapat at marapat, subalit sa isip at kalooban ay di tumutupad sa totoong mainam. Magalak magpuri ang napiling tuwiran, at sa may tumanggap ng agbagong ang ganap. Isip at damdamin siyang pinanguna, pinaghari katotohanan, kinaligtaan, damdaming katauhan. Halina kayo mga minamahal ko, lahat ay kayang gawin nyo ng kakayahang katawan nyo, subalit ang gawang hindi nyo nakikita at di nyo makikita kung paano tumutupad, hindi kailanman nyo matutularan, maliban kayo'y bahaginan at tuparinan nyong katauhan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, mapapalad ang nakikipagtotoo at pinaging dapat ng Ama maging marapat sa pananaw niya. Ang may pandinig, muli nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, pangunaway inyong kamtan. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang mga ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama'y magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit, kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. At yaon ang patutuo sa sinambit na yaon. Ang kapangyarihan ng Ama at ang kapangyarihan ng Anak ay iisa. Ang karapatan ng Ama at ang karapatan ng Anak ay iisa. Ang gampanin ng Ama at gampanin ng Anak ay iisa. Ang kinaroonan ng Ama ay pinagkaroonan din at pinagmula ng Anak. Kung kaya't ang Anak na naghayag ay nayulat ang pinagdaanan at ang pinagmulan na kaharian. Sa makatwid, kung tunay ng bawat anak ng Ama ay nakakilala sa Anak, nakilala ang kalooban ng Ama at tumutupad sa kalooban ng Anak, sapagkat ang Anak ay kalooban ng Ama at ang kalooban ng Ama ay kalooban ng Anak. Sa makatwid, lahat ng napili at kumilala sa Ama, nakilala ang Anak, at ang kumilala sa Anak ay nakilala ang Ama. Hindi nang ganang bumaba ang Ama, kundi ang Espiritu ang pinaghari niya. Sa gayon, ang bawat kumilala at nakatupad, naramdaman ng Ama, naramdaman ng Anak, sa pinag-isang Espiritong sa kanila'y tinanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang karapatan ng Anak ay pinamahagi sa mga anak upang mapakilala ang Ama, isang katotohanan, isang layunin, isang tuntunin, isang batas na dapat tupdin. Yaon ay ang magmahalan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Kapag hindi mo lubos maunawaan, malilito ka. Ngunit kapag nakakaunawa ka, makakatanggap ka. Ang sabi nga, halimbawa, ang isang magulang may 5 anak.
bigla na lamang nag-ampon ang mag-asawa na hindi sinasabi sa 5. Nang dumating itong inampon nila, tutulan yung 5. Sinisigurado at siguradong sigurado, doon sa 5 na yan, mayroong makatatanggap, subalit hindi lahat sila'y ura-uraday tatanggap. Kaya't doon sa mga hindi tatanggap, sinisigurado rin ng magulang, nakahanda na ang magulang na sa mga magaganap. At dahil totoo itong magulang na mapagmahal naman sa kanyang mga anak, ipapaliwanag ang dahilan kung bakit ito ay umampon. At yaong mga anak na may paggalang at katotohanan sa magulang nila, uunawain ang ipinaliwanag ng kanilang magulang. Subalit gayong pamang tumanggap itong mga anak na hindi matanggap-tanggap itong kararating lamang na ampon, dahil sa kanilang magulang ay susunod sila. Ngunit doon sa kalooban, hindi nila matanto at di nila maganap na ito pa rin ang katotohanang pangako. Kaya naman, ang mahihirapan ngayon ay hindi lamang itong ampon, kundi mga magulang din. Subalit, kung ang dumating na ampon ay marunong makisuyo at mabuti sa mga anak ng mga nag-ampon, magkakaisa pa rin sila at magkakasundo. Sa hindi nila namamalayan, sila pala'y ganap ng nagmamahalan. Alalaumbaga, saan mang gawain ay gayon, ang pinakapuno may tinutupad na hindi nababatid ng iba kapag ang amang naghari at nanguna, sapagkat iba ang pinag-uusapan sa kapulungan at ipatutupad sa gampanin na yaon para sa pinag-usapan ng kapulungan, iba ang gagawin ng pinakanaghari at naglikom sa kanilang lahat. Kaya naman, ang mga anak na tapat at makatotohanan nang dumating at inabutan ay magkakaisa kung tapat kapwa sila. Alalaumbaga, pag nilaya ng tinuran ko, pagharian kayo ng maliwanag na unawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Pakatandaan nyo, ang magulang na mapagmahal, kalinga niya ay walang humpay, hindi lamang sa mga anak na minamahal, maging kanino pa man na kapwa nila lang. Kaya't dapat pamarisan ng magulang na kay butit kay inam at maging marapat na salamin upang doon ay patuloy nilang sundan. Sa gayon, ang mga anak namang nakakita ng kabutihan ng magulang, hahanap-hanapin nilang tupdin ang mga halimbawa ng mga magulang nila habang sila'y nabubuhay, at dooy tutupad sila upang masyahan ng magulang, matuwa naman silang nakikiramay, nakikibaghagi sa gawang mainam. O tao, yaon ang aking nasa, pag-isahin ang bawat isa, magmahalan kapwa, subalit huwag maghidwaan at nihuwag magtalo-siraan. Bagkos, pag-isahin ang totoo, pagindabati ng dapat, yamang tapat at totoo, puso ng mga tumanggap. Ngunit ang pasubali, ito na lamang ang aking yahabilin. Kung sino ang totoo, kung sino ang tapat, kung sino nagtatanim, siya naman ang makikinabang at mag-aaniman din. Kung magkagayon, tumupad ang totoo, gumanap ang totoo, magtanim ng magtanimang masipag, at makikinabang yoong gumaganap. Mahal na mahal ko kayo, kaya't ang lahat ng totoo at marapat sa takdang panahon, magkakatipon-tipon. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat hindi lamang sa paglilingkod ang pawang katotohanan na nakasusunod sa Ama, kundi ang buong galak at puso'y totoo, yaon ang kanyang kalugod-lugod sa bawat isa. Kaya't ang naluluguran ng Ama ay ang tapat sa puso nila at ang katapatang yaon manahan sa tuwina. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam,
Ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandama ay nakadama, ang nakikipagtotoo'y nasiyahat nagalak sila, subalit ang may pag-alinlangan, maraming naglalaro sa isipan. Sumainyong paghahari, mga minamahal, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang wag nawang maganap, kung magtitindig ka, makaligtaan mo, yaong sa iyo'y nagpasimula. Yaon ang di nararapat at pawang katotohanan, sapagkat hambing ka lamang sa isang anak na nagluwal, pagkatapos mong tumindig ng matibay, nakaligtaan mong mainam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, amay nakatunghay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Maliwanag ang mga wala nang inalam, kundi ang magsuri, maging ang pagkuha sa trigo ng mga kasamahan ng alagad, na alagad ay nasuri. Di ba't araw ng pamamahinga ngayon? Bakit nila ginagawa ito? Nangingitil ng trigo. Alalaong bagay nangunguha ng trigo. At ang tinura ng anak, anong karapatan ng tao? Hinambing sa panahon ni David, sa araw ng pamamahinga nang magutom sila, pumasok sa templo at kinain ang handog para sa mga saserdote. Ano pa kaya itong tunay na anak? Ang walang karapatang kumikil ng mga uhay ng trigo? Nang alalaong baga ang ibig sabihin, itong trigong ito, kung naunawaan nila ang kahulugan, yaon ay ang kakarampot at maliit na butil, subalit ng iluto, ito ay umalsa. Sa makatwid, kung ang tao'y may pangunawa sa maliit niyang kaisipan, na palalawak na paaabot ng Ama ang malalim pang masigit sa kanyang kaukulan. Sa makatwid, ang totoong kumikilala sa Ama, naunawaan niyang salitang pagmamahal, naunawaan niyang salitang pagbibigay, naunawaan niyang salitang pagpaparaya, at naunawaan niyang salitang pagpapakumbaba. Kaya nga't kung tuwirang ang tao'y taglay yaon, hindi gagawin ang pagiging mataas kanino man. Hindi gagawin ang pagiging makatwiran na makasarili naman. Hindi gagawin ang maraming dahilan, ngunit di naman totoong katotohanan ay taglay. Hindi gagawin ang magbigay daan ng kasinungalingan. Hindi gagawin ang magbigay paraan para malisya at mawalay ang kapwa. Kundi gagawin ang bawat naghihidwaan, aalamin ang katotohanan at kung papaano ito mapagmapanagpo at pag-iisahin. Hindi yaong kasutilan at kamalian ay kukonsintihin, kundi sasabihin o sasabihin, huwag mong gawin yan, sapagkat kung paano pinaghari ng Ama sa iyo ang mabuting pag-iisip, ano pa kaya ang naging daan para kayo ay maging ganyan. Alalaong baga, yaon ang pawang katotohanan. Ang pinagmula ng anak ay ang Ama. Subalit nang dahil di nakaunawa ang mga anak na binabaan, maging ang anak na totoo na paratangan. Yaon ang tao. Kung hindi batid ang totoo at di batid ang katotohanan, maging ang sugo at totoong nakipagtotoo, pinaparatangan ng lihim. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Subalit, mayroon bagang nalihim naman, kislot man na isipan? Wala kahit ano. Isa mang katagang niluwal ng tao sa lupa. Walang nalilihim sa Ama at Anak. Nang dahil sa Espiritu Santo, kaya't kung napili kayo, magpakatotoo. Kung pinili kayo, magpakababa kayo. At kung anong taglay nyo sa una, gawin nyong marapat
na maging dapat na ngayong tinanggap nyo ang katotohanan. Sapagkat maraming uri ang panggagamot at maraming uri ang pangungusap, subalit ang totoo at tapat sa tao'y naghahayag ng marapat upang tuparin ang sama at di lamang ang sanlibutan upang ilisya ang tama at tumpak. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Gabay mo't patnubay ang kailangan kailan pa man. O aking Ama na tuwirang sa tao ay nagbigay buhay. Yamang sila'y naririto at nililingap mo. Madama ng totoo na nagpapakatotoo sa iyong espiritu. Yamang ang mundo ay magulo at maraming tao, na ikaw din Ama ang nagkaloob sa bawat isa. Ang kaguluhan ay di mo nasa at di mo nasa kailanman, kaya't ang niloob mo na magpakatotoo'y pangalagaan mo. O aking Ama na tuwirang buhay ay sa'yo. Mahina at marupok ang laman ng mga tao, hambing nga sa labok na nadudurog at naaagnas, at ang buto naman ito'y magkakahiwalay. Yamang ikaw, aking Ama, ang sa kanila tuwiran, patotohanan mo ng pamamagitan mo. At di nang ganang gawang tao, at di ganang salitang tao, kundi ganang wika mo't gawa mo, Ama ko. Kaya't ito ay hamon sa mga anak na hinirang mo, kung paano ika'y ganap isisiwalat sa kapwa-tao, at kung paano tutupad ng marapat sa'yo sa bawat araw, sa bawat segundo, bawat minuto, at maging sa gabi man na pinaghaharian mo, yamang sila'y napili mo at pinaghari mo, Espiritu. Maging kalasag nawa sila ng kapwa-tao at maging liwanag ng sinumang iyong anak. Yamang ang mundo ay tuwirang minamahal mo, laganap ang sa tao ay nagtalusira sa'yo. Bawat bansa na hari ay di tama, kaya't ang layon mo maitumpak, sila ay matama. Espiritu mo ang siyang hain at sa kanila ay binigay upang ang tumupad at sa tao ay tumanggap. Magawa ang marapat, makilala kang ganap, at sa taong matuwid patuloy kang naghahandog ng liwanag, ng lakas, ng tibay, ng kababaan at kalusugan. Di lamang ng katawan, maging ng kaluluwa. Handog mo ay buhay, yamang ikaw ay buhay. Tuwiran mong gagawin, marapat kailanman. Yamang binabako ang tono ng awitin ko, tulad ng nasa mong magpakababa sa tao, itong iyong espiritu na mula sa'yo. Aking Ama, aking Ama, aking Ama, yamang sila'y anak mo.
Habagan mo, habag at awa, ang siyang kalakip mo. Tanda ng pagmamahal na tinataglay mo, liwanag na walang kamatayan ito. Tanda ng ikaw ay liwanag at di mapaparam kailan paman. O aking Ama, magsuri ang tapat, tumanggap ang dapat na ikaw ay nadama. Tuwirang masuri ang iyong espiritu at di pagkatao, di kayang gawin ito. Di kayang sambitin, di kayang tupdin. Itong sa akin sa'yo'y pasimula at hanggang wakas ng tao sa lupa na pinangangalagaan, pinapatnubayan. Ginagabayan mong tuwiran, aking Ama, aking Ama, aking Ama, aking Ama, naririto sila. Kalakip kita, karampot na bilang, sa laksang bilang, na iyong binuhay sa sanlibutan, sa apak na sulok at di masadyat, ng sino mang nilalang, gaano man katibay. Subalit espiritu mo'y magagalugad na tuwiran, masusuri ng lubusan, matatarok na matwid, ang iyong paghatol sa lahat. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, olekarame, at chukaramoleya, oleya, nekaramaneyahana, 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 at chukaramoleya, yamang narinig nyo ang mga sinambit ko, yaon ang aking patutuo sa inyo. Di ganang kayang sambitin yaon tao, at di kayang pawit pang palikwad-likwad ito. Patutuo ko sa inyo. Sino ako? Walang makatutugon, maliban ang nakadama. Walang makasasagot, maliban ang nakaunawa. Walang tutupad, maliban ang ganap. Na nagliwanag, nekaramaneyahana. Yaon ang patotoo na mahal ko kayo. Kaya nga, walang tinangi, walang binuklod, lahat ay pinagbubuklod-buklod. Kung sino ang tapat at marapat, siyang hayagang paroroon kung saan dako ang pinagmulan. Sa takdang panahon na tao ay ahatulan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Ama naman ang nakasilay ng bawat kamalian.
kung sino ang may taglay na mga katauhan. Kaya't ang sa inyo'y tapat at makatotohanan, upang kayo'y malisya sa kasalanan, isipan nyo'y gawin nyong tapat kailanpaman. Ang Ama ang magtatakda ng bawat kahatulan, siya rin ang hintayin nyong humatol kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Tandaan, sabi ng Ama, maraming maglalabasan, marami ang lalabas pa. Subalit, maging matalino kayo at huwag kayong padadaya. Kaya patuloy kayong manaliksik at patuloy kayong matutuwid. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't hindi naman ninyo maaring hamakin ang sinuman sapagkat kayo'y tao lamang, wika nga niya. Kaya't isaalang-alang nyo lahat sa Ama nang di kayo sa Kanya'y magkasala. Ang mahalaga, puso ng bawat isa, madama ay siya. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayo. Iba't ibang pagpapala, ngunit lahat ay mabuti kapag ang Ama ang pinagmulan. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat sa Ama. Ang bawat araw ay tunay na kairaming nagaganap. Ano po? Subalit sabi nga po ay inyong pakinggan ang mula sa Hebreo. Kung sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik. Sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at ibinibilad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ikaw na nakatunton ng tama at marapat, nakadama ng dapat na pahayag at kalooban ng Ama'y tinanggap, kung sa gayang at gayong pamamaraan ng Ama ay nakinabang ka na at nalisya ka pa, anong pagsisising mayroon pa? Samantalang pinakita niya na sa iyo ang dapat mong gawin at tuparin. Kaya't 10 beses mang pagsisisi, kung ang ginagawa'y di nakatotohanan at kalooban niya, wala nang silbi. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Maaari pang pakinggan ng Ama yaong anak niyang walang alam. Kaya niya nagagawa ang mga kamalian nang dahil wala siyang kamuwangan. Subalit, yaong pinadama niya ang katotohanan, nagparamdam siya sa kanilang kalooban, pinabatid ang marapat at dapat, at nalis siya pa, nasaktan, nasugatan. Sino ang may sala? Ama pa ba? Hindi na. Yaong taong hindi niya natutulan na nangibabawang katauhan. Kaya nga, mapapalad na tinatawag ang mga hinirang. Subalit, ang mga hinirang naman ay mayroong dapat pangalagaan. Yaong kaloob na di dapat sa kanila ay maging daan pa ng higit na ikapagkakasala. Sapagkat mas mapapatawad ng Ama yaong mga walang kamuwangan, kaya sila'y nagkakasala at patuloy nalilisya sa Kanya. Ngunit kayo, ang wika nga niya, kayong natuto na sa aking espiritu, kayo pa bang lilisya sa akin mga anak ko? Sinong natutunan at kinilala nyo? Kung totoo kayo, di sinsanay di nyo ginawa
ang sa aki mawalay. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandamay makadama, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba siya? Pinagpapala ng Diyos ang lupang matapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Subalit, kung mga dawag at halamang matinik ang sumibol doon, walang kabuluhan ang gayong lupa at susumpay ng Diyos at sa wakas ay susunugin. Pagkatapos linangin ng Espiritu Santo ang iyong katawan at pinaapaw niya sa iyo ang kagalakan, nilinis niya ang anumang sa iyo'y karumihan, ngunit niloob mong magsitubo ang di dapat na sa iyo'y magsitubo. Sinong may sala? Hindi bagat ding dapat naganap ang pinahintulutan mong magsitubo ang walang kwentang damo? At ang pinahintulutan mong tumubo, yaong maiinam na binhing kaloob niya, upang di mo tamasahin ang masakitan ng damdamin, ang masakta ng kalooban, ang marumihan ng kaisipan, ang malito ang isipan, ang gumawa ng di tama, ang magsalita ng di marapat, at ang mawalay at mapahamak. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi ako nagagalit. Subalit, anumang aking pinagsisigawan at pagtutuwid, tumpak at marapat para sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may unawa ay nakaunawa. Ang may pagtanggap, nagsibagong ganap. At di kailanman manghahapdi ang balat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang sinumang nakasumpong ng liwanag, huwag hihiwalay sa liwanag, nang huwag madimlan at tupukin ang dilim. Sa kahuli-hulihan ng wakas ng kasumpa-sumpang gagawin, tupukin naman at sunugin. Yaon ay ang mga sinusumpa ng Ama, sa wakas ay susunugin. Mga minamahal, bagamat ganito ang sabi namin, gayon may natitiyak naming mabuti ang kalagayan ninyo. Makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At pinaka-nanais ko na ang bawat isa sa inyo'y patuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtanin ninyo ang inyong inaasahan, kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig, at sa Diyos, sa gayoy, tumatanggap ng mga ipinangako. Tao kang nakakilala, anak kang tumanggap na, ano't di mo maisip ang pagbabatay may kaakibat na ginhawa. Ang pagtitiis ay may kaakibat na ligaya, sapagkat sa paglilingkod hindi inuuna ang sayat-sayat ligaya, kundi inuuna mo ng hirap at dusa, pagdakay ginhawa, galak kaakibat ng bawat isa. Sa makatwid, nabatid mo, anak ka ng Ama, naglingkod ka ng 1 taon, naglingkod ka ng 2 taon, naglingkod ka ng 3 taon, sumuko ka't sinabi mo, kay hirap pala, hindi pala maganda, babalikan ko na lang ang dating gawi ko. Mabuti pa do't manapay magaling doon at ako'y nasisyan, naaaliw pa. Sulong, wika ng Ama, hindi mo pala ako lubos na kilala, sapagkat kung papaano nung ikay nasa dus at hinango ko,
Ngayon lasapin mo kung paano kita pinatatatag, pinatitibay. Hanggang di mo nawawarit na mamalayan, ganap ka na palang kumikinang. Sa aking pagdalisay at pagkinang mo'y ako ang kinamtan. Buhay bang Ama? Sa makatwid, hindi gagawin ng mga anak ng Ama ang pakinggan ang di dapat, ang sundin ang di marapat, at tanggapin ang di ganap, upang ang isip ay di madungisan, ang puso'y wag masugatan. Mahal na mahal ko kayo. Magagawa ito ng taong totoo at sa Ama'y tumanggap sa pamamagitan niya bilang anak na sinugo, Espiritu Santo sa katauhan ng bawat isa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Pakatandaan ninyo, lumaban man kayo ng takbuhan, katawan nyo'y igagalaw, paan nyo'y iyahakbang, ngunit dapat ang isipan ay pagnilayan ng tutop din upang di masyadong mapagal. Kaya, nang mapagnilayan at nakitang katalinuhan kung paanong gagawin, nagpakahinay-hinay. At nang malapit ng sapitin ng hangganan, tumakbong mabilis, siya'y nauna sa lahat ng nagdudumaling, nangadapa, nangatisod, at di na nakatindig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, talinghaga ko itanggapin, mawawaan ng sinumang may pangunawang tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa rito sa kanyang mapamunumpaan. Sinabi niya, pinangangako na lubos kitang pagpapalain at pararamin ko ang iyong lipi. Matyagang naghintay si Abraham at kanyang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumbang ito'y natatapos na ang usapan. Gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at ang sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit, sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin. Doon siya'y isang dakilang saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Buhay ba ang Ama? Ang pinakahari ng mga hari ay naging propeta at pinakapropeta at naging guro ng pinakaguro ay wala ng dilit iba. Yaoy iisa lamang. Kaya't kung nakamta na tinanggap, nakilala ang pagtupad. Sumainyo ang kapayapaan. Nakilala nyo ba ang pagtupad ng Kristo? Kinilala nyo ba ang pagpapatupad ng Ama? Mga minamahal, huminga nga kayong malalim. Tinupad na ng Ama ang pangako kay Abraham. Darami ang iyong lahi. Ilan na ang bilang ng tao ngayon? Tinupad ng Ama ang pangako. Nagtamasa na ba kayo ng pagpapala niya?
Ano ang pagpapalang handog niya? Bagay lang baga? Salapi lang baga? Ano? Liwanag. Ang tunay na liwanag na kailanman ay di mababawi ng tao kung sinong kapwa niya tao ang may taglay nito. Ang taglay na karunungan na sino mang kapwa-taong may taglay nito ay di maagaw, mabibilit, mauutang, ni mananakaw. Kaya, ang pagpapalang pang-espiritual at pagpapalang pansanlibutan, pang-material at pisikal, maging pangkaluluwa, ay pagpapalang pangako ng Diyos Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Wala ka ba ngayon? Ngunit ang kapwa mo na nakasumpong ng mabuti ay mayroon. Dahil mahal ka at minamahal ka niya at may takot kapwa kayo, mayroon ka na rin, di ba? Gayon ang Ama. Kaya tingnan nyo nga ang katabi nyo. Tanungin nyo nga, mayroon bang kaloob ka? Anong sagot sa'yo? Huwag bata ang tanungin mo't wala pang alam yan. Ano sinagot sa'yo? Meron na. Sabihin mo, kapatid, magbahaginan tayo ng kaloob. Para hindi tayo maubusan kapwa. Tayo'y magbigayan. Yaon ang ating karunungan na ating dapat pangalagaan. Ang Espiritong Banal na sa ating binahaging tuwiran, karunungan sa sanlibutan, karunungan sa kalupaan, karunungan sa pisikal, karunungan sa pang-espiritual, karunungan pangkaharian, taglay natin yan. Ano sinagot ng kapwa mo? Ewan ko sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, masaya po ba kayo? Kung masaya kayo, naaliw ang puso nyo, sinisigurado ng Ama. Sa makatwid, damhin nga ninyo kung masaya nga ang totoo. Ano ang pinakamatibay na angkla ng buhay? Ano? Ang Diyos, di ba ga? Ano ang pinakamatibay na sandigan? Siya pa rin, di ba? Anong dapat na pinakamatibay na makapagpapatibay sa inyo? Panalangin para sa Kanya. Tama ba ga? Yaon ang gawin nyo sa tuwina. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat
winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Halimbawa, isa kang nagpapakatuwid at nais mong maging matuwid. Nakita mo yung ginagawa ng kapwa mo'y mali, tutularan mo ba? Sapagkat nais mong magpakatuwid at nagpapakatuwid ka na, gagawin mong bulag bingi ang sarili mo upang di ka matangay ng ginagawa ng mali na kapwa mo ang gumagawa. Ngayon, kung matapang ka na, maikausapin mo. Kung pinaglalaban mo ang katotohanan at di ka niya pakinggan, wala na sa iyong sala. Ngunit magkakamali ka kapag nakikita mong mali ang ginagawa niya dahil natatakot ka lamang at nahihiya sa kanya, ay di mo magawa ang aralan siya. Doon mo mapapakita at doon pakikita ng Ama. Totoo ka sa kanya, tapat naman siya sa iyo. Buhay bang Ama? Kaya, ang dapat ginagawa ng sinuman, sa halip na kung ano-ano ang inyong sabihin, magpaparunggit, magpapatama, bakit di idiretso doon sa tao? Bakit di gawin sa tao mismo? Doon sabihin, magkakapatid tayo kay Kristo. Tayo'y anak ng Ama. Nasa matuwid ka, nagpapakatuwid ako, magkaisa tayo. Subalit, sino gagawa niyon? Kung di nga totoo. Kaya't ang nagpapakatotoo, pinaparatangan din ang hindi totoo. Subalit, magparatang man ang hindi totoo at ang nagpapakatoto'y kitang-kita ng Ama, siya na mananagot sa kanya, hindi na ang taong tapat at totoo sa kaniya. Kaya wala ka pa rin dapat katakutan kung alam mong totoo ka. At siya ang dapat maganap sa mundong ito. Sa Ama magkatakot, sa kanya mahiya, hindi sa kapwa-tao. Sapagkat hindi ang tao ang bubuhay kanino man. Hindi rin ang tao ang hihiraman mo ng buhay. At lalong hindi tao ang magpapahiram sa iyo ng lakas, kundi ang Ama na siyang di mo pinangunguna. Mga mahal, napakadali ng magpakatotoo kung totoo ang puso at nadaramay Ama. Subalit napakahirap gawin kung ang panghahawakan mo ay ang nasa sa iyo bilang tao. Panghawakan mo ang kaloob ng Ama at bahagi ng Ama sa iyo at siya ang mangunguna kahit kailan di kanya pababayaan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya't
Mayaman ka ba at mahirap ito? Parehas lang kayo sa pananaw ng Ama. Matalino ba ito at mabmang naman ito? Parehas lang kayo sa pananaw ng Ama. Matangkad ba yan at ito'y pandak? Parehas lang kayo sa pananaw ng Ama. Maputi ba ito? Maitim ba ito? Pare-parehas lang kayo. Ang di lamang magkakaparehas kung sinong totoo, siyang sa Kanya. At kung sinong di totoo, pamimigay niya. Kanino niya ibibigay? Kanino niya ipamimigay? Kung alam nyo kung kanino kayo ipamimigay, kapag di kayo totoo, sasabihin nyo na, Ama, sa iyo na lang ako. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Isang istorya, no po? Tingnan nyo po, pagbilang tao at pagkatao kang isip, nung kami umalis kaprenting naghihintay, na nagmamadali na. Subalit may dalawang naiwan ano po? Na nagbiro. Sino kaya ka ang papalit sa dalawa? At mapalitan at umalis na tayo. Sabi, tahimik lang po ako. Sino ba ako iniintay? Si ganito po, tsaka si ganyan. Baka ako. Napaka-imposible namang maligaw ka ako. Pag hinanap naman yun, baka magkaligawan na pare-parehas. Dat di makatuntunan ng manahimik na lang at maghintay nang dumating na. Saan ba kayo galing? Sa Chowking po. Kagaling ka ako. Kagaling pala ninyo ka ako. Nag-choking kayo, yung mga kasamahan nyo ako nakatuwak mo. Ano po ibig sabihin dyan? Tingnan nyo po ang katwiran nung isa kasi po nakiihi po kami. Nagugutom na po ako. At nahiya po akong di bumili. Kumain na po kami. Pinagnilayan ko, di ba may pagkain sa sasakyan? Di ba't may mga baon? Anong nakakahiya sa choking? Kahit na umihi ka doon, di ka sisitahin. Talagang pinakita lang ng Ama. Kung hindi ka magbabata, pagtitimpi po yun. Kailangan magtimpi ka. Sapagkat kung hindi, ilan kayong susugod doon sa dalawa? Malulugmok yung dalawa. Ilan ang kasama? Sa 61, less 2, 59. Patay kayo ako pag nagsalita lahat ito. Mabibingi kayo. Pero salamat sa Ama, pagkatapos ng biruan, masaya nang naglakbay. Subalit, kung wala kayo sa Panginoon, at yung istorya na yon, sigurado, parang manok na kumukutok. Bakit po? Isipin mo nga naman, hindi lang yata 30 minutos naghintay. Nagmamadali kayong umalis para hindi kayo gabihin. At ang purpose ko po doon ganito kaya naya silang umalis na Kasi ang usapan, ang sasakyan, pag nag-over ng 1 oras is 1/6 ang bayad. Tama ba kapatid na Ana? Wala akong matatanong. Makailang oras kayong nag-excess ng oras. Halimbawa, 5 to 5, 12 hours. Naglabis ka ng 5, 6, 7. Halimbawa, pagkadaan po ni umalis na tayo kako, sapagkat wala naman tayong mapapanood na TV. Ako lang naman po iniintay nilang mag-go Mag-go signal pag sinabing alis na, sunura na yan. Siyempre, alangan naman po sundin nila si Jeff, tatanungin lahat.
Apo, alis na po ba? Wala nang senyas-senyasan, basta't nung nakita na po akong umalis, sumunod na silang lahat. Eh di sa Makatwid, alam mong nagsusunuran ng lahat, ano? Dahil palagay nang naglakad kami, inabot kami ng mahigit na 1 oras. Nagbihis, nangabasa, umihi. Palagay ng 2 oras. Alas 5, ang moving, ade alas 5, eksaktong 12 o'clock. Ade, sapat lang yung usapan. Sabi ko, malaking tulong yun. Ano po? Yun po ang totoo, naririnig tayo ng Ama. Sapagkat, hindi mo naman irirepand yun eh. E di nakinabang na. Wala kang mapapanood na TV, wala kang maririnig na mensahe, dahil ang layo nyo. Hindi pwedeng makipagsiksikan ka, sapagkat punong-puno na sa daan. Ano gagawin mo? Tatanga ka doon at muli hintayin mong dumaan? Tama na isa. Ang tumanggap, sapat na yung isa. Sapagkat kung totoo ka ng tumanggap, nadama mo yun, hindi na kailangan ulit-ulit pa. Ulit-ulit, pangangaralan ka, ulit-ulit, sasabihan ka, pangangaralan, sasabihan, ay, para ka namang sirampla ka. Tama po ba? Ano ibig ko sabihin? Kala nyo, kwento lang, ano po? Ang tunay na nakakilala at tumanggap sa Ama, alam mo na ang totoo, alam mo na ang dapat mong gawin. Alam mo na ang dapat mong tuntunin, alam mo na ang dapat mong isipin. Bakit? Gagawin mo pa yung alam mong hindi nararapat. Sa Makatwid, pananadya yon. Kapag sinasadya mo yung ginagawa mo, kasalanan yan. Ngunit kapag ang kaganapan sa buhay mo, di mo ginusto at di mo sinadya, hindi mo kasalanan. Ngunit kung patuloy mong sinasadya at paulit-ulit mong gagawin, kasalanan yaan. Kaya, anong silbi ng ginagawang kabutihan kung uulit-ulitin mo? Nagsisi ka ngayon, mamaya gagawa ka mabuti, magsisisi ka na naman, magsisisi. Anong sabi ng Ama? Mga anak, ako ba'y taong nakikipaglokohan? Dili kaya ako'y taong miyat-miyay nakikinig sa inyong baliwala lamang? Kung ako'y nakilala nyo, tinanggap nyo, gagawin nyo na ang matwid sa pananaw ko. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Sino nga maniniwala nito? Tao lamang ang nagsalita. Tao lamang ang nagwika. Ngunit, kung papaano ang tuntungan ng amay lupa at ang kaharian niya ay kanyang tahanan, siya'y may tenga rito, may tenga rin doon. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? May tatanong po ba kayo? Nahihirapan po ba isip nyo? Ang damdamin nyo po ba'y nalilito? Baligtad ha po, Kunching. Sapagkat tandaan po ninyo, pag ang isip nyo'y nahihirapan, pati damdamin nyo'y nalilito rin. Hindi niya alam kung ano gagawin. Ngunit kapag nag-isa ito at nag-isa ito, pinag-isa ito, isang gagawin pantay lamang. Kaya ang dapat nyo pong gawin, ang inisip ng isip nyong mabuti, damhin ninyo sa puso nyo at iisa ang gagawin ng isip at damdamin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, patuloy nyong pag-isahin ang inyong isip at kalooban nang magawa nyo ang iisang Diyos ang tanggapin. Hindi maraming Diyos. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyong kapayapaan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, maliwanag na pangunawa ang siyanawang nagharit na kamtan nyo, upang sa gayon sa bawat araw na nabubuhay kayo, huwag kalituhan sa buhay ang maghari sa inyo, kundi ang kapayapaan at pananahan sa katotohanan, upang ang inyong kalooban patuloy na masyahan, magalak at marunong magmahal. Pagpalain kayo ng iba't ibang uring pagpapala na tunay na makabubuti sa inyong lahat. Humayo kayo sa katotohanan.